understanding and knowing you more. We hope that tonight you will be with us, and um, guiding us and loving us still while we share with your word. Amen. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Thank you so much, Seya, for opening us in prayer. And patuloy po natin tawagin ang presensya po ng Banal na Espiritu sa pamamagitan po ng awitin na ito. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Para naman po sa pagbasa po natin ng Ebanghelyo ngayong darating na linggo, narito po si Sis Anjali Amon. Naririnig po ba? Yes po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan ulit. Sa laking tuwa, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang buti
ating Panginoon. Hello po? Ay, naririnig po ba ako? Ang paghahari ng Diyos ay ng sari-sari minsan. Ang mapuno ay hindi ito sa pampang. At opo, Sorry po, nag-hang po yata ang laptop ko. Angel, natapos mo na? opo, tapos na po. Okay po. Maraming salamat po. Ngayon po patuloy po natin pagnilayan ang binasa po nating ebanghelyo sa pamamagitan po ng awitin na ito. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin niya ring alay. Ako'y iyo habang buhay.
Ngayon po ay meron po tayong mga kabataan na magbabahagi po sa tungkol po sa binasa po nating ebanghelyo. So una po, nandito po si Sis Aika Yue. Ayan, Aika, dito ka na ba? Yes po. Ayan, magandang gabi. Magandang gabi po. So, yung sa ano po, yung nakapagpapang po talaga ng attention is yung pagtatanong ni Jesus kung nauunawaan ba natin yung sinasabi niya. So, para po sa akin, isa siyang malaking tsansa para sa atin na sa mga makasalanan, isa siyang malaking tsansa kasi parang sinasabi na kung hindi pa tayo nakukuha or na lalambat ng Diyos, ay may pagkakataon pa tayo na magbago. So, para hindi po tayo masama sa mga makasalanan. Tapos po, parang nakapukaw talaga siya ng attention ko na hindi tayo binibigo ng Diyos kasi lagi niya tayo binibigyan ng chance na handa siyang magbigay ng chance para sa atin na magbago. So, para sa akin po na sobrang sobrang na-appreciate ko po yun na bilang kabataan na may ang daming chance na binibigay ng Diyos sa akin. Tuwing gigising ako sa umaga, parang isang malaking chance yun na ito yung binibigay ni Lord na chance para maging maayos at mabago ko yung sarili ko. So, parang ano po, parang ayun na yung chance na sinasabi ni Lord na ito, itong araw na to is ah, eto magbabago ka dito, yung mga bagay na alam mo masama, huwag mong gawin. So, madami pong mga sign na binibigay si Lord na sign na yun na mag, magbabago. Na ako po, madaming mga nagagawa na hindi maganda, pero binibigyan ako ng sign ni Lord na magbago. Parang ayun yung chance na binibigay niya sa akin na kung sa araw na 'to ang daming mga masasamang nagawa ko, parang magbibigay siya ng ano, ng sign sa akin na kailangan kong baguhin yung gano'ng ugali, na hindi dapat laging gano'n kasi may mga tao din na nasasaktan sa mga nagagawa ko. So ayun po, para po sa lahat, ah, mas piliin po natin maging mabuting tao kasi ayun po yung sa araw-araw po natin is binibigyan tayo ng chance ni God. So, ayun lang po. Thank you po. Thank you so much, Aika, sa iyong pagbabahagi. Ayan, ang iyong reflection. Ngayon po, ang pangalawa naman po nating sharer po sa gabing ito ay si Brother JC Mones. Hindi ko po siya makita, pero JC, andito ka na ba? So, wait lang po, titingnan ko po. Hindi ko po siya makita. Ayan, ayan. Ayan, JC, magandang gabi. Hello, JC, naririnig mo na ba kami? Ayan, Yes po. ayan, magandang gabi, JC. Ayan. Hello, JC. Ayan. Hello? Narinig Hello, po ba yan. ako? Yes, JC, rinig ka na namin. Kita ka na rin. Wait lang po. Medyo nawawala po yung stand dito eh. Wait lang po ah. So, hello po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Calderon D. Mones Jr. na ako po ay nanggaling sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe
And sorry po dahil late na po ako nakapasok ngayon. Medyo nagka-problem lang po dito and late na pong nakapasok kahit na-chat na po ako nila. Pero I'm very sorry po. So, as of now, is wala po ko masyadong may share sa inyo dahil wala naman po talaga akong masyadong ganap sa life ngayon or wala naman po talaga akong masyadong na-experience sa buhay ko ngayon. Pero one thing that God has really done for me or parang one thing that really stood out to me right now is that always provide for us. Parang God will always um be there for you in the time of your need or in the time of your problem or maybe in the time that you really need your guidance. So, for now is, ang tanging ko lang po share sa inyo is yung tanging bagay na binigay po sa akin o isang aral na binigay po sa akin ng tatay ko. So, lalapag ko lang po muna to. Okay. Hello po. So, wait lang po ah. Nakalimutan ko po. So, okay. My father have taught me this once or parang tinuro po sa akin ng tatay ko na ang buhay daw parang isang papel o piece of paper na kapag crinumble mo or kahit crumble mo pa rin, it is still you o parang ikaw pa rin yan. Na kahit sa dulo, kung paniniwalaan mo o parang maniniwala ka na sa sarili mo lamang ay kakayanin mo kung kaya't mabubuo ka ulit. At sinabi rin ng tatay ko na ang buhay ay parang isang kotse. Ay, sorry po. Wait lang. Ito po ba? Sorry po. Ito sa isang papel. Ang buhay is just like a paper. When you crumble it, it's parang nawawala na tayo and just sometimes ay parang papel na crumble. But in this piece of paper, life is just like a piece of paper. Na sometimes tayo daw ay nasa isang biyahe, nasa isang kotse na maraming pinagdadaanan kung saan sa may pinagdadaanan, merong problema at meron ding panibagong bagay na natututunan. At dito sa kotse na to, ay merong isang tahanan, isang bahay. Dito sa bahay na to, dito mo makikita na dito ka magsisimula. Na minsan ay nararamdaman mo kung ano nga ba yung pagmamahal o ano nga ba yung tunay na ipinapakita sa'yo ng mundo. Kung kaya, ngunit sa bahay na rin nito is minsan ay nararamdaman mo na nagkukulang. At sa pagkukulang na yon, sinubukan mo maghanap sa iba kung kaya't napupunta ka sa paaralan. Dito sa paaralan na to, dito mo daw may experience ang lahat ng bagay. O parang dito mo daw may experience sa madaming bagay. For example, ang first kiss mo or medyo ang mga unang kaganapan mo sa buhay o parang yung mga unang nangyayari sa'yo sa buhay, pwedeng dito ka nasimulang ma-addict or dito kang masimulang magbago. Ngunit ang sabi ng tatay ko, kung ngunit sa buhay may isa ka pang pwedeng puntahan at ito ang simbahan.
Dito sa dito sa simbahan, makikita na dito po sa simbahan, makikita natin na parang perpekto o parang ang buhay napakaganda. Ngunit may papakita ko, pero may papakita rin na sa simbahan ay nagkakaproblema tayo. Na minsan nagkakaroon pa tayo ng issue, na minsan nagkakaroon pa tayo ng parang sama ng loob sa simbahan na to. Kung kaya sa dulo, ang sabi ng aking tatay sa akin na maging ilaw ka na parang kandila. Dito sa pagiging kandila mo, kinakailangan mong lahat ng bagay, lahat ng kadiliman ay pagdaanan talaga. Na lahat ng paghihirap o lahat ng mangyayari sa'yo is binigay talaga sa'yo ni Lord. Kung kaya dito, sa pagiging kandila ay may proseso. Unang-una, tanggalin mo daw lahat ng sama ng loob. Sama ng loob. At ikalawa, tanggalin mo ang lahat ng binubuhat mo. What is the third? The third is remember that God is always with you. And as you can see, you are now a candle that is with God, a cross. God is always with us. This is the representation that God and my dad or my father have told me about. So this is my sharing to you. Thank you. Hello, JC. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi. Ayan, sa tingin ko, sabi mo hindi ka prepared pero parang ang dami ng mga iyong ibinahagi ngayong gabi. At ayan, maraming salamat po muli sa mga naging volunteers po natin tonight. And to continue po sa ating Biblical Spirituality Weekly ngayong gabi, ayan, muli pa nagbabalik ang ating, Director ng ating Ministry of Biblical Apostolate, si Reverend Father Adonis Saclola. Magandang gabi po, Father. Magandang gabi, Tere. Magandang gabi mga Bible Apostles, Coordinators, yung ating mga kabataan na nagbigay ng panahon ng kanilang pagninilay sa salita ng Diyos ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo. Ganyan din yung mga kapatid natin na nasa Facebook Live, no, nakasama natin nagpapahinga sa salita ng Diyos tuwina. No? Tandaan po natin ang salita ng Diyos, isa sa larawan ng salita ng Diyos ay siya yung bukal. No? At para bang tayo yung mga sabi ron like a deer yearns for running stream, no? Para tayo yung mga usa, no, na naghahanap ng tubig hanggang matagpuan natin itong bukal, no? At tuwing umiinom tayo ng salita ng Diyos, ng tubig na nagbibigay kasariwaan sa atin, totoo na bubusog tayo, no, o nare-refresh tayo, pero hindi natin na-exhaust, hindi natin nauubos yung bukal, no? Kaya nga ito rin yung salita ng Diyos na pinagninilayan natin araw-araw, linggo-linggo sa Biblical Spirituality Weekly, sa ating Ang Biblia Ngayong program, sa ating mga monthly formation. No? Napakarami na natin pinag-uusapan, pero parang bakit palaging bago? Kasi ito nga yung kalikasan ng salita ng Diyos. No? Hindi natin siya kayang ubusin. No? Palagi niyang binibigyan ng bagong kasariwaan yung ating buhay. At ito na naman yung mabuting balitang pinagninilayan natin ngayon. Nasa 17 linggo na po tayo ng karaniwang panahon at yung ebanghelyo natin ay nandoon pa rin sa loob ng 13 kabanata ng ebanghelyo ni San Mateo, yung chapter 13 na punong-puno ng mga talinghaga. No? At sa gabingang ito, para sa darating na linggong ebanghelyo ay mayroong nakapaloob na 4 na talinghaga. No? Totoong ang mga talinghaga, katulad nga nung sinabi natin nung Sabado, no, nagkaroon tayo ng entry program, pinaliwanag natin ang layunin ng mga talinghaga ay gumagamit si Jesucristo ng mga istorya. Pangkaraniwang istorya sa pang-araw-araw na buhay. Mga kwento. Ngunit may misteryo. Para sa iba, ang mga talinghaga ay kwento lang. Magandang pakinggan,
no? Maganda yung mga titik, maganda yung nilalaman, pero hindi sila nakakapasok sa talinghaga. Ito yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakarinig. Dahil ang layunin ng talinghaga, bagamat mga kwento siya, ay makita natin na nasa loob tayo ng kwento. Maganda nga yung mga sharing kanina, no? Yung sharing ni Aika, no? Yung sharing ni ni brother, no? Si anak ni Brother Saldi, no? Na si JC, no? Sa Guadalupe, no? Mahalaga, no, sa mga batang gulang nila, nakikita nila yung buhay nila sa loob ng salita, ano yung tinatawag sa kanila ng Diyos, ano yung nais iparating. At ito yung napakagandang layunin ng mga talinghaga. At ngayong gabi may 4 na talinghaga rito, no? Yung nakatagong kayamanan, yung napakahalagang perlas, yung lambat, no, na nakahuli ng iba't ibang uri ng isda, at yung mga kayamanang luma at bago, no? At lahat ng talinghagang ito ay patungkol sa kaharian ng langit, kingdom of heaven, no? At totoo, makikita natin na ang kaharian ng langit ay nakatago. Kailangang hanapin. Ngunit kapag natagpuan ng tao yung kaharian ng langit, kaya niyang ipagbili lahat, kaya niyang iiwan ng lahat. Ang ibig sabihin, yung isang taong totoong natikman ang katamisan ng kaligtasan, ng paghahari ng Diyos sa kanyang buhay, ang Diyos na ang pinakamahalaga. Yung mga ibang bagay, pwedeng sabihin basura. Kaya niyang ipagpalit ang lahat, makapasok lamang siya sa kaharian ng langit. Ganon din yung pinakamahalagang perlas, no? Yung pinakamahalagang perlas na, natagpuan ng isang mangangalakal, no? Kailangan niya agad-agad, no? Kasi baka mabili ng iba. Baka may makakitang iba ron sa mahalagang perlas. Kaya pinagbili niya lahat ng kanyang ari-arian din, no? Sa kanya binili ang perlas, no? Ibig sabihin, inaanyayahan tayo ng Diyos na magkaroon ng mata, na makita na ang paghahari ng Diyos ang pinakamahalaga sa lahat. Ganon kasimple itong talinghagang ibinibigay ng Panginoon, no? Ngayon yung lambat naman, ito naman yung paghahari rin ng Diyos, kasi ang paghahari ng Diyos ay nangyayari sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita, no? Si Jesucristo, pag nagpapahayag siya, di ba, ang sinasabi niya, dumarating na ang kaharian ng Diyos, magbalik loob tayo, repent and believe in the good news, no? Ngayon itong papahayag ng mabuting balita na ihahalin tulad dito sa paghahagis ng lambat. May mga nahuhuli. May mga natatagpuan ng mabuting balita. Ngayon, dalawang uri raw ng tao na inahalin tulad sa isda, yung mga nahuli. Yung kapakipakinabang mabuti, yung hindi naman kapakipakinabang hindi mabuti, no? Mahalaga ito, no? Para bang nahuli na tayo, natagpuan na tayo ng Diyos, naisama tayo sa simbahan, naisama tayo sa ministry. Ngayon, habang nasa loob tayo ng lambat, ng mabuting balita, ng pagtawag sa atin ng Panginoong Jesucristo, kailangan na nating ipag-isipan ngayon, ako ba ay mabuting isda o ako ay hindi mabuting isda? Ngayon, kung pag-iisipan natin, sino ba yung mabuting isda na nahuli sa lambat? Sino yung hindi mabuting isda? Ngayon, medyo malalim ito, mga kapatid, ha? Ang mabuting isda ay yung pwedeng kainin. Ang ibig sabihin, yung mabuting isda, yung buhay niya ay pwede niyang ibigay para pagkain ng iba, para mabuhay yung iba. Ito pala ang mabuting isda. Isang taong tinawag ng Diyos na naibibigay ang kanyang buhay. At alam na natin, yung isang masamang isda, ito yung hindi pwedeng kainin. Ito yung hindi pwedeng magbigay ng buhay sa iba. So kaya nga, ngayon nandito tayo sa loob ng lambat, no? Na lahat tayo ay nahagip o nakuha ng panawagan ng Panginoon. Kailangan natin pag-isipan ngayong gabi, na ibibigay ko ba yung buhay ko sa iba? Nakapagbibigay buhay ba ako? O baka ako ay isang masamang isda na ayokong ibigay yung buhay ko. Hindi pwedeng ialay sa iba. Sa akin lang ito. Meron nga itong kaugnay, sabi ni Jesucristo, kapag ipinagtanggol mo ang iyong buhay, mawawala ito. Ngunit kapag nawawala ang iyong buhay dahil sa pagsunod mo sa akin, doon mo matatagpuan ang buhay. Ganon din yung dalawang uri ng isda. Isang taong tinawag ng Diyos at nakapagbigay buhay. Isang taong tinawag ng Diyos, ngunit
hindi niya maibigay yung kanyang buhay. Bandang huli, hindi pa rin siya pinaghaharian ng Diyos. Kasi ang taong pinaghaharian na ng Diyos, hindi na siya madamot. Ang oras niya, ang talento niya, ang kayamanan niya, ang pagkatao niya, ang buhay niya ay kaya niyang ibigay sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga ang talinghagang ito ay patungkol sa paghahari ng Diyos. Yung masamang isda, hindi pa siya pinaghaharian ng Diyos. Excuse me. Kaya hindi niya maibigay ang kanyang buhay. Yung ikaapat na talinghaga na nasa ebanghelyo natin ngayon, ito naman yung tagapagturo ng kautusan, eksperto sa kasulatan. Ito yung mga biblical apostolate, mga nag-aaral ng salita ng Diyos, nagdinilay ng salita ng Diyos. Ngunit sabi rito ng ating Panginoon, sino ba yung mabuti, magaling na tagapagturo ng kautusan na kumikilala ng kaharian ng langit? Sino ba siya? Sabi ng Panginoon, ito yung tao na kayang maglabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Ito yung maganda rin mga kapatid. Yung taong totoong pinaghaharian ng Diyos, malapit siya sa salita ng Diyos, malapit siya sa kasulatan. At kaya niyang basahin sa pamamagitan ng liwanag ng salita ng Diyos ng kasulatan, ang luma at ang bago. Anong ibig sabihin ng luma at ang bago? Mga kayamanang luma at bago. Yung mga nakaraan sa buhay natin, no, na itinuturing nating kayamanan. At yung mga nangyayari sa buhay natin ngayon, mga bagong pangyayari na itinuturing nating kayamanan. Ito raw yung totoong mabuting tagapagturo ng kautusan, tagapagturo ng kasulatan. No? Napakaganda nito kasi kung titignan natin, mga kapatid, nung wala pa tayong tinatanggap na salita ng Diyos, nung hindi pa tayo pinaghaharian ng Diyos, di ba? Parang yung buong buhay natin ay napakapangit. Parang wala tayo pwedeng itabi bilang kayamanan. Kinamumuhian natin lahat. Maraming tao ang kinamumuhian. Mali ang tatay na ibinigay mo sa akin. Mali ang nanay na ibinigay mo sa akin. Mali yung asawang ibinigay mo sa akin. Mali yung mga anak na ibinigay mo sa akin. Mali yung itsura ng mukha ko. Mali yung kulay ng balat ko. No, mali na mahirap kami. Walang maitagong kayamanan. Walang mahugot na kayamanan. Isang malungkot na tao. Ngunit alam niyo ba ang ginagawa ng salita ng Diyos? Kapag ang liwanag ng salita ng Diyos at ang paghahari ng Diyos ay dumating sa atin, nauunawaan natin na kahit minsan yung mapapait, mabibigat na pagsubok, madidilim na pangyayari sa ating buhay, pwede palang maging kayamanan. Dahil doon dumarating ang Panginoon. Doon natin nararanasan yung katapatan ng Panginoon, yung providensya ng Panginoon, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagpapatawad. Kaya nga, kapag meron na tayong mata na makita na ang mga bagay na nangyari sa buhay natin, bago man o luma man o bago, ito yung mga taong pinaghaharian ng Diyos, nagkakaroon ng kaligayahan. Dahil nakikita niya lahat, pwedeng maging kayamanan. Si Birheng Maria, gustong-gusto ko yung salita tungkol kay Birheng Maria sa Ebanghelyo ni San Lucas. 3 beses na inulit doon. No, doon sa nung dinala nila si Jesucristo sa templo, 'di ba? Inalay ng Diyos si Simeon at si Ana. Maraming sinabi yung dalawang taong ito. At sabi ron, itinago ni Maria lahat sa kanyang puso ang mga bagay na ito. Sa ibang version, sinabi ron, itinago ni Maria ang mga bagay na ito sa kanyang puso bilang kayamanan. Nung si Jesucristo ay nawala, nakita nila sa templo, 'di ba? May sinabi rin si Jesus. Sabi uli ron, itinago ni Maria sa kanyang puso ang mga bagay na ito bilang kayamanan. At ito ang Birheng Maria. Na dahil meron siyang mata ng pananampalataya, siya ay pinaghaharian ng Diyos ng langit. Kaya niyang makita yung mga pangyayari sa kanyang buhay bilang kayamanan kasi nauunawaan niya. Nauunawaan niya na ang mga pangyayaring ito, itong mga event na ito, ay hinayaan ng Diyos na mangyari, no, para sa kaligtasan. Kaya nga, natututo tayo sa nakaraan, nagkakaroon tayo ng pag-asa sa ngayon. At nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa bukas. Ito yung taong humuhugot ng kayamanan sa luma at sa bago. Ngayon, alam natin mga kapatid, ang salita ng Diyos ay double-edged sword. No? Maganda ito, no? Kasi pinag-uusapan dito yung kaharian ng langit, no, na katulad ng kayamanang nakatago sa lupa,
katulad ng mahalagang perlas, no? Pero alam nyo ba, sino yung nakatagpo ng kayamanan, no? Dahil dalawa yung talim ng espada, sabi, the word of God is like a double-edged sword. No, parang pinagninilayan natin tayo dapat yung maghanap ng kaharian ng langit. Pero yung kabilang talim, ito'y maganda rin yung kabilang talim. Para pagharian tayo ng Diyos, may naghanap sa atin. Yung unang talim, yung kabilang talim, di ba? Paanyaya sa atin, hanapin natin yung kaharian ng Diyos. Iwan natin ang lahat para mapasa atin ang kaharian ng Diyos. Yung kabilang talim, maganda rin. No, dahil para pagharian tayo ng Diyos, may naghanap sa atin. Merong isang napakagaling na poet, no, si Francis Thompson. Sumulat siya nung yung tula, no, The Hound of Heaven. Merong isang bahagi ron sa tula niya, sabi niya, akala ko ako ang naghahanap sa Diyos. Hindi ko alam, siya pala ang naghahanap sa akin. Sinabi rin ito ni St. Augustine sa kanyang confession. No? Sabi ni St. Augustine, my whole life I was looking for you outside. But all the while, nandun ka pala sa loob ko. Doon mo ko kinakatagpo. So pwede nating tignan yung nakatagong kayamanan. May naghanap. At sino ang naghanap? Sino yung iniwan ng lahat? Ipinagpalit ang lahat. Ito ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinagpalit niya ang kanyang lugar sa langit. Diba? Sabi sa sulat sa mga taga-Pilipos sa chapter 2, no? He did not deem equality with God. He emptied himself and became man. Iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos dahil may gusto siyang hanapin. Sa lupa, dito sa lupa. Dito sa lupa, sa daigdig na ito, may kayamanan. At natagpuan niya yon. Kaya ngayong kabilang talim, pwede nating sabihin, ikaw ang kayamanan na ito. Maaring hindi mo alam dahil nakalibing, nasa ilalim. Maaring hindi alam ng ibang tao. Maaring hindi alam ng mundo. No, pero sa mata ng Panginoong Jesucristo, ikaw yung kayamanan na nakatago. Ikaw yung kaya niyang ibigay ang lahat, kanyang buhay, huling hininga, dugo, kaya niyang masugatan, kaya niyang magpasa ng krus. Mapasa kanya ka lang. Napakaganda dito kasi parang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, gusto kitang gawing kayamanan ng aking puso. At maganda ito mga kapatid kasi minsan dahil marami na tayong pagkakamali, no, katulad ngayong sharing ni Aika kanina, no? Marami tayong mga nagawang kasalanan, maraming kadiliman na pinasok. Parang sasabihin natin, parang hindi naman ako kayamanan, para akong basura. No, sometimes we despise ourselves, no? Minsan napakababa na nung tingin natin sa ating sarili na para bang wala nang mabuti sa atin. Pero ngayon itong ebanghelyong ito sinasabing, hindi, merong nakatingin sa iyo ngayon at ang tingin sa iyo ay kayamanan. Kaya niyang ibigay ang kanyang buhay, lahat-lahat para sa iyo dahil kayamanan ka ng Diyos. Napakaganda, no? At dito makikita natin yung lalim ng pag-ibig ng Diyos. Inalis niya yung kayamanan sa ilalim ng lupa, nakalibing dun eh. At mahalaga ito mga kapatid, ha? Si Jesucristo para alisin tayo at ilabas tayo ron sa ilalim ng lupa, sa libingan, kailangan niya rin pumasok sa ilalim ng lupa at ilibing. Ganon kalaki yung pag-ibig niya, ganon kalaki yung halaga mo, halaga natin sa Panginoon, no, bilang kayamanan. Kailangan niyang kunin yung lugar ng kayamanan. Diba kasi dito kung yung kayamanan ilalabas sa lupa, ilalabas sa pagkakalibing, ngunit si Jesucristo ay inilibing at pumasok sa libingan. Kung ibig sabihin, dahil kayamanan tayo ng Panginoon, dahil kayamanan ka ng Panginoong Jesucristo, kaya niyang kunin yung lugar natin. Kaya niyang bigyan tayo ng buhay kahit pa siya ang mamatay. At yung susunod na talinghaga, ganun din, the precious pearl. Alam niyo ba mga kapatid, yung perlas, paano nabubuo ito? Di ba? Nabubuo ito sa mga kabibe o mga oyster. O kaya yung malalaking shell sa ilalim ng dagat. Sabi ng mga nag-aral, nabubuo ito kapag kayong oyster ay napasukan ng isang maliit na grain of sand. Yung grain of sand, di ba tayo pag lalagyan ng buhangin yung sapatos natin o yung tsinelas, hindi tayo mapakali, di ba? Parang
nagkakaroon ng tensyon yung paa natin, no? Ayaw na, gusto natin ipagpag, gusto natin linisan. Ganon din daw yung nangyayari sa mga oyster, sa mga kabibe. Nagkakaroon ng tensyon sa loob ng oyster, no? At pilit niyang nilalabanan, no, ng kanyang mga muscle yung irritation sa loob. At doon siya nagre-release nung parang enzyme o chemical na binabalot yung grain of sand, yung buhangin. Hanggang nandun pa rin, nararamdaman pa rin ng oyster o nung kabibe, no? Araw-araw siya nakikipaglaban, no? Araw-araw niyang binabalutan ng enzyme hanggang maging magandang perlas. Sabi ng mga ama ng simbahan, yung perlas pala, napakaganda niya. Pero hindi siya agad-agad na maganda. Dumaan siya sa pagsubok, dumaan siya sa tensyon, dumaan siya sa paghihirap, dumaan siya sa pagtitiis, dumaan siya sa lahat-lahat bago na-produce yung perlas. Ngayon, katulad ng kayamanan, nakita ka ng Panginoong Jesucristo bilang pinakamahalagang perlas. Precious, sabi sa English. Precious pearl. No? Minsan sa dami ng dinaanan nating tensyon, paghihirap sa buhay, kabiguan, pagdadalamhati, di ba parang ang tingin natin sa buhay natin ay wasak. Ang tingin natin sa sarili natin ay wasak. Isang taong walang kapaki-pakinabang. Isang taong bigo. Pero itong ibanghelyong ito, sinasabi hindi. Ang tingin sa iyo ng Panginoon ay isang perlas na walang kasing halaga sa kanyang mga mata. No, kaya ibibigay niya rin ang lahat para makuha ka lang. Napakaganda, di ba mga kapatid? Itong salita ng Diyos na 2 ang talim. At itong lambat naman, sinabi na natin kanina, no? Nilambat tayo ng Diyos. No? At ngayon kailangan natin tignan kung paanong ibinigay ni Jesucristo ang buhay niya sa atin bilang mga tagong kayamanan at mahalagang perlas. Dahil ito rin yung magtutulak sa atin, no, para tignan din yung ibang tao. Kasi minsan ang tingin natin sa ibang tao, wala nang pag-asa yan. Makasalanan yan. Wala nang pag-asa yan, mahina yan. Pero dahil hindi tayo agad-agad hinusgahan ng Panginoon, kahit hinuhusgahan na natin yung ating mga sarili, ang paanyaya sa atin para maging mabuting isda, ay tignan baka may nakatagong kayamanan sa taong iyon. Maaring hindi natin makikita agad sa panglabas, pero baka may nakatagong kayamanan sa taong iyon. Sa mga paghihirap sa buhay, no? Baka doon ay nabubuo yung isang napakagandang perlas. Sa mga mahirap pakisamahan, sa mga relasyong mahirap alagaan, sa mga taong nagpapakulo ng dugo mo, sumisira ng araw mo, na huwag mo nang manghusga. No? Kasi baka doon sa kanila, merong isang nakatagong perlas. At baka sila rin yung mga taong pinadala ng Panginoong Jesucristo para maging mabuting isda tayo. Katulad ng sinabi natin kanina, mabuting isda na kayang ibigay yung buhay sa iba. At huling-huli, katulad ng sinabi natin kanina, no? Itong mga talinghagang ito ay para balikan uli natin yung ating buhay. Para magkaroon tayo ng liwanag na yung akala nating basura, kailangang i-edit, kailangang itago sa kasaysayan ng buhay natin, ay kayamanan pala. Kayamanang luma, kayamanang bago. No? At dito tayo tinuturuan ng Panginoon. Kaya nga, di ba, makikita ninyo yung mga kapatid natin na nag-share sa Biblical Spirituality Weekly o kaya yung mga nag-talk na mga biblical apostles sa entry program natin, yung mga pumupunta sa parokya nag-house to house. Hindi naman sila nangangaral. Dapat hindi lang tayong mangaral. Kailangan nating hugutin itong mga kayamanan sa nagdaang buhay, sa buhay sa kasalukuyan. At itong mga kayamanan ito yung mabuting balita, no, na maaari nating ihatid, no, doon sa mga taong naghihintay sa atin. Salamat sa gabing ito mga kapatid. Sama-sama na naman tayo sumalok dito sa bukal ng salita ng Diyos, nagpapanariwa sa atin, nagbibigay buhay. No? At tandaan natin, no? Huwag mong tignan na napakababa ang iyong sarili. Do not despise yourself. No? Na dahil ikaw itong mahalagang perlas na nakita ng Panginoon. Ikaw itong nakatagong kayamanan na nakita ng Panginoon. Ikaw itong mabuting isda, no, na nalambat ng Panginoon. No? Kaya nga,
Dahil tayo ay kayamanan, maaari natin tignan yung buhay natin sa mata ng salita ng Diyos, mata ng pananampalataya, at hanapin yung kayamanang bago at luma. Hanggang dito na lang. Sige, ngayon magtataas na tayo ng ating mga panalangin. Yung mga nais magtaas ng panalangin, buksan ninyo yung video ninyo, no? At sabihin sa Diyos ang inyong mga panalangin bilang isang simbahan, isang katawan, itataas natin lahat sa Panginoon. Pwede na pong mag-unmute yung mga nais magmanalangin. Panginoon, inihahabilin na po namin sa inyo ang aming namayapang kasamahan sa simbahan na si Sister Adoracion Dandoy po. Kayo na pong bahala sa kanya at naway gabayan niyo po ang mga taong naiwan niya dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga maliliit, malalaking pagsubok na pinagdaanan namin dahil dun sa mga bagay na yun na nangyari sa amin. Doon namin naranasan ang inyong pag-ibig at habag. Naway hindi niyo po kami makalimutan at sa mga darating pang mga araw ay patuloy niyo po kaming gabayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pinapanalangin po namin ang aming mga kaibigan at mga kasamahan po sa community who are experiencing depression or hopelessness sa pagkakataon na po ngayon. Nawa ang Banal na Espiritu po ang patuloy po na magbigay po ng comfort sa kanila, lalong-lalo na po kapag hindi na po nila alam kung ano po yung dapat nilang gawin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tinataas din po namin sa inyo ang lahat ng aming mga kasamahan dito sa Ministry on Biblical Apostolate sa pangunguna ng aming Director, Father Adonis, Assistant Director, Sister Lacey's, lahat po ng mga coordinators, gayon din po ang lahat ng kabataan na aming kasama dito sa Ministry on Biblical Apostolate. Bigyan nawa kami ng kalakasan, karunungan at paggabay na maging tanggulan namin at lakas ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ngayon ay itaas natin ang mga panalangin na Hello po, naririnig po ba ako? Father, parang not sure kung sa end ko lang po, di ko po kayo narinig kanina. Ayun lang, Father, hindi po namin kayo marinig, pero okay po. Hindi po. Binabasa ko lang po yung lips nyo, Father, pero wala po kami, ako po, sa end ko po. Not sure po sa iba. If you can Wala also, rin. wala Wala din rin. po, Father. Yung microphone nyo po kaya, Father, na ano? walang nari ang tagal ko Hindi, Father, ayan, bumalik po, yung sa ano lang po, yung sa last prayer lang po, sa panalangin lang po yung nawala. Ayun. Uli. Yes, yun lang naman po. Nawala na naman. Ayan, nawala po ulit, Father. Di pa namin alam kung bakit. Baka po sa microphone po. Yan, pero yung sa exposition narinig. Yes po, Father. Okay, Clear po yun sige. lahat. Ngayon lang. Sige. Sorry po, Father. Okay, Sige po. sige. Announcement na. Na po. O, sige po. Ayan. So, mga kapatid, hindi ko po mapakita ang aking sarili dahil Father, bumabaliktad po yung video ko. Di ko po alam kung bakit. I'm so sad kayo. Pero po, I will share my screen po so you can, ayan, follow through na lang po sa ating mga upcoming events po. So,
Ayan. Una po, maraming salamat po sa mga nakasama po natin, sa mga dumalo. At ayan, sa atin pong entry program, The Power of the Word of God last Saturday. So ito po ang aming biblical spirituality na ginagawa po every Tuesday evening. Ayan, 8 to 9 p.m. At ayun, next ko na. Ayan, so ang susunod po nating event ay ang ating annual biblical retreat ngayong darating na August 7 to 9 sa St. Michael's Retreat House. Ayan, so ang ating po registration fee para po sa event na ito ay 2,800 po at inaasahan po namin na sana po makasama po namin kayo dahil ang ating retreat master po ay si Most Reverend Father Broderick Pabilio, ang Apostolic Vicar po ng Vicariate of Taytay sa Palawan. So sobrang ito pa isang privilege po sa atin dahil minsan lang po natin makasama po si Bishop. So para po sa mga sure na po, we'll be releasing a poster po together with the registration link para po mailagay niyo po dun ang mga details niyo. Pero kung kayo po ay sure na po talaga, you can also confirm your presence or your attendance po sa inyong Parish Biblical Coordinators po. So yung mga nagme-message na po kasi sa akin, Father, na ayan, interesado po sila. So na-take note ko naman na po ang kanilang mga pangalan. Pero we will still be releasing the registration link para po makita po namin ang other details po, like kung ano man po yung mga pagkain na hindi po pwede sa inyo, mga bawal po sa inyo. Ayan, yun po ang aming paghahandaan. And, ayan, magkita-kita po tayong lahat sa ating General Assembly, NCR Ministry and Biblical Apostolate General Assembly sa October 3, 2026. So ito po ay Sabado na may temang pinagbuklod sa salita, collab with love in the spirit of synodality. Ayan. So save the date po. Save the date po muna, so we will also be releasing other details para po sa ating General Assembly na ito. So yung ayun time, lang. ano yung time nun, Tere, nung simula tayo ng 8, di ba? Yes po, hanggang alas 4 po sa hapon po. So buong araw po siya na event. Sana po, ayan, ma-save na po niyo yung araw na iyon para po sa kasi ang atin pong diocese, archdiocese po ang host po ngayong taon. So sana po makapunta po tayo lahat kung pwede po. Ayun lang po, Father. Salamat. Okay, so para sa lahat ng coordinators, yung September usually, kasi binigay natin yung gagawin natin sa August, yung biblical retreat, sa October yung yung General Assembly. Sa September, katulad no ginawa natin for 2 years na, magkakaroon tayo ng planning, no? Yung annual planning para sa 2027, no? So, ang date ay September 19, na lang, Tere, no? Announce naman natin September 19, Saturday. Buong maghapon din po siya, no? At dito pa rin po sa seminary namin gagawin, no? So katulad nung ginawa natin, pero ang gagawin natin sa September 19 maliban dun sa annual planning for next year, ipapolish natin yung mga details ng gagawin natin para sa sa General Assembly, kasi tayo po lahat ang kikilos doon, no? Dahil host tayo, na tayo po yung kikilos. Mag-a-assign po tayo ng mga responsibilities, committees, no, para sa General Assembly. Sige po. Ngayon po, kung wala na, Tere, tanggapin na natin yung pagbabasbas, no? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Maraming salamat din po, Father Ado, at sa mga tumutunghay po sa ating Facebook page. Magkita-kita po tayo sa susunod po na Tuesday. Good Magandang evening. po. Good evening. evening. Good night po. Salamat po. Good night, everybody. It is nice to be back. Oh, yeah.